Gusto ng ating pangunahing tauhan na maabot ang rurok ng sining ng pakikipaglaban, ngunit alam na niyang hindi niya ito kailanman maaabot kahit gaano pa siya magsumikap. Gayunpaman, determinado siyang tuparin ang kanyang layunin. Dahil dito, pinili niyang sundan ang isang alamat na naipasa sa bawat henerasyon. Ayon sa alamat, may isang gintong prutas na nakatago sa isang sagradong lugar na binabantayan ng isang dragon. Ang prutas na ito ay sinasabing nagbibigay ng walang hanggang buhay. At matapos ang isang matindi at mahabang laban sa dragon, narating ng ating pangunahing tauhan ang gintong prutas. Nagulat siya nang makita na totoo ang prutas. Umupo siya sa ibabaw ng bangkay ng dragon na parabang isang tunay na mananakop bago niya sinimulang kainin ang prutas. Buong kumpiyansa niya na sa pamamagitan ng pagkain nito ay maaabot niya ang rurok ng sining ng pakikipaglaban. Ang pangalan ng ating pangunahing tauhan ay Gilfas el Dragon, at kinilala siya bilang pinakamalakas sa buong mundo. Makalipas ang ilang dekada, tumanda na si Gilfas at ngayon ay nasa kanyang huling hantungan. Napalilibutan siya ng kanyang pamilya, at sa tabi niya ay nakaupo ang kanyang panganay na anak na si Gilliam. Napansin ni Gilfas na malungkot ang kanyang anak, kaya't pinayuhan niya itong maging mabuting tao, sabay sabing dumating na ang kanyang oras. Nalulungkot si Gilliam dahil muli na naman niyang mawawala ang isang magulang, tulad ng nangyari sa kanyang ina noon. Habang papalapit ang kanyang kamatayan, naisip ni Gilfas ang tungkol sa prutas ng immortalidad at napagtanto niyang isa lamang pala itong walang kwentang kasinungalingan. Gayunpaman, nakahanap siya ng kaaliwan sa katotohanang pinagpala siya ng asawa at mga anak. Sinabi niya sa kanyang mga anak na maganda ang naging buhay niya at wala siyang pinagsisisihan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, isa itong malaking kasinungalingan. May mga panghihinayang si Gilfas dahil hindi siya nagkaroon ng mas mahabang panahon para maabot ang rurok ng sining ng pakikipaglaban. Ilang sandali lang ang lumipas, pumanaw siya ngunit bigla niyang iminulat muli ang kanyang mga mata. Gulat na gulat siya at nagtataka kung bakit iba na ang lahat sa paligid. Ramdam niyang magaan ang kanyang katawan at nang tumingin siya sa paligid, napansin niyang maliit ang kanyang mga kamay ng isang sanggol. Doon niya tuluyang napagtanto na isa na siyang sanggol at nasa isang kuna siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, ngunit pinilit niyang pakalmahin ang sarili dahil sa kanyang nakaraang buhay, isa siyang 10-star martial artist. Napagtanto ni Gilfas na hindi pangkaraniwan ang kanyang sitwasyon, kaya nagsimula siyang mag-isip kung sino ang maaaring gumawa nito sa kanya. Bigla niyang naalala ang prutas ng immortalidad na kanyang kinain, at doon niya naunawaan na hindi pala talaga iyon isang prutas ng immortalidad. Ang tunay na kapangyarihan ng prutas ay reinkarnasyon, hindi immortalidad, tulad ng matagal na niyang pinaghihinalaan. Napangiti siya, iniisip na mas magandang kapalaran pa nga ang nakuha niya. Dahil dito, naniwala siyang sa pagkakataong ito ay maaabot na niya ang rurok ng sining ng pakikipaglaban. Napansin niyang may iba pang mga sanggol sa paligid, at dahil nasa hiwalay silang gusali, naisip niyang muling isinilang siya sa angkan ng Eldragon. Ngunit nagtaka siya kung bakit napakaraming sanggol sa silid. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga katulong na may dalang mga bote ng gatas. Lumapit sila sa isa sa mga kuna at kumuha ng isang sanggol na goblin upang pakainin ito. Gulat na gulat si Gilfas nang makita ang isang goblin sa loob ng silid, at nagtataka siya kung ano ang balak ng mga katulong. Pagkatapos pakainin ng mga katulong ang goblin gamit ang isang pulang likido, bigla itong sumabog at tumalsik ang dugo nito sa mukha ni Gilfas. Nanginig siya sa takot habang sinusubukang alamin kung ano ang laman ng bote. Nagdesisyon ang mga katulong na dagdagan ng tubig ang laman ng bote bago ipagpatuloy ang pagpapakain sa mga bata. Habang nag-isip pa si Gilfas tungkol sa kung anong substansya ang naging dahilan ng pagsabog ng goblin, bigla siyang kinuha ng isang katulong. Kitang-kita niya na ang laman ng bote ay hindi gatas, kundi isang likidong pun ng mahiwagang enerhiya. Hindi siya makapaniwalang pinapainom ng ganoong delikadong bagay ang mga sanggol. Ipinilit ng katulong ang bote sa kanyang bibig, at nang malasahan niya ang laman nito, natuklasan niyang ito ay dugo ng sinaunang dragon. Hindi siya makapaniwala sa kabaliwan ng mga ito sa pagpapainom ng dugo ng dragon sa mga sanggol. Doon niya naunawaan kung bakit nila kailangang haluan ito ng tubig. Agad niyang naisip na kailangan niya itong iluwa, ngunit naalala niyang nakalunok na siya ng kaunti. Gayunpaman, napagpasyahan ni Gilfas na ang kaunting dugo ng dragon ay hindi makakapatay sa kanya. Napansin niyang ang ibang mga sanggol ay niluluwa rin ang likido,
kaya naisip niyang iyon din ang pinakamainam niyang gawin bago siya sumabog tulad ng goblin. Ngunit bigla siyang napatigil, baka nagkakamali siya sa pagluwa nito. Na-realize niyang kung maabsorb niya ang lahat ng mahiwagang enerhiya, maaaring malampasan pa niya ang sarili niyang dating lakas at tuluyang maabot ang tuktok ng sining ng pakikipaglaban. Wala siyang gaanong ideya kung ano talaga ang nangyayari, pero napagdesisyonan niyang samantalahin ang sitwasyon. Ininom niya lahat ng laman ng bote, may matatag na ekspresyon sa mukha, handang ipakita sa lahat kung bakit hindi siya dapat bastusin. Maging ang katulong ay namangha sa nakikita, si Gilfas ay masayang umiinom ng dugo ng dragon na ibinibigay sa kanya. Sa kabilang banda, natuwa rin ang katulong dahil mukhang pumapabor sa kanila ang mga pangyayari. Matapos niyang maubos ang buong bote, ibinalik siya sa kanyang kuna, at napansin niyang nakaligtas din ang ibang mga sanggol sa kakaibang pagsubok. Tulad ng isang karaniwang sanggol, nakaramdam siya ng antok matapos kumain ng mabuti. Makaraan ng 7 taon, makikita si Gilfas na nagsasanay ng kanyang lakas. May malaking batong nakapatong sa kanyang mga paa habang gumagawa ng 100 push-ups. Naabot niya ang 1,000 push-ups bago niya itinulak ang bato palayo sa malayo ng may nakakabighaning lakas. Tinitigan niya ang matipuno at maskulado niyang katawan at buong puso niyang inamin na gustong-gusto niya ito. Sa ngayon, kilala na siya bilang Zeke el Dragon. Iniugnay ni Zeke ang lahat ng lakas na mayroon siya sa dekalidad na dugo ng dragon na kanyang ininom. Ang dugo ng dragon ay tila naglalaman ng napakalawak na kapangyarihan, at kahit ang mga sanggol na nakainom lamang ng kaunti ay nagkaroon ng katawang mas malakas pa kaysa sa karaniwang tao. Dahil sa banal na pinagmulan ng kapangyarihan ng dragon na kanyang naabsorb na noong kanyang nakaraang buhay, nagawa ni Zeke na lunukin at tanggapin ang bawat patak ng kakaibang lakas ng sinaunang dragon. Ito ang nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang katawan, na kahit siya mismo ay nabigla sa resulta. Gayunpaman, napansin ni Zeke na isa pa lang siyang 1-star warrior, bagay na ikinadismaya niya, dahil inaasahan niyang aabot siya ng hindi bababa sa 4-star. Sa mundong ito, ang E-star ay sumisimbolo sa tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan ng isang tao, na pinipiga hanggang sa sukdulan. Iniisip ng isang mandirigma ang kanyang katawan bilang isang universo kung saan malayang kumikilos ang mga bituin sa loob. Habang dumarami ang mga bituin, mas tumitindi ang hirap ng pag-abot, ngunit kasabay nito ay lumalakas din ang kapangyarihan. Sa kanyang nakaraang buhay, naabot ni Zeke ang ranggong 10-star, na siya lamang ang kaisa-isang tao sa mundo na nakagawa nito. Lumipas na ang 7 taon mula nang siya ay isinilang bilang anak ng kasalukuyang pinuno ng angkan ng Eldragon, ngunit siya ay isang anak sa labas. Patay na ang kanyang ina, at ni minsan ay hindi nagpakita sa kanya ang kanyang ama. Hindi makapaniwala si Zeke na isang walang kwentang tao ang kanyang ama. Lumipas na ang 1,000 taon mula nang siya ay mamatay sa kanyang nakaraang buhay, at ang mundong kanyang muling kinasadlakan ay isang lugar kung saan ang mahihina ay namamatay sa kamay ng malalakas. Mayroon ding kakaibang ritual na tinatawag na Dragon's Trial. Tanging ang mga sanggol na nakaligtas sa pag-inom ng dugo ng dragon ang dapat sanayin upang maging mga mandirigmang Eldragon. Ngunit si Zeke ay ni minsan ay hindi nakatanggap ng kahit anong pagsasanay mula sa sinuman. Sinubukan niyang magtanong sa isang katulong, ngunit ang tanging sagot nito ay hindi siya pinapayagang magsabi ng kahit ano. Nainis si Zeke at ibinuhos ang kanyang galit sa katulong, pinaalalahanan ito na ang mga nakapasa sa Dragon's Trial ay dapat binibigyan ng pagsasanay sa pakikipaglaban. Gayunman, mga katulong lamang ang nakapaligid sa kanya, at ni isa mang tagapagsanay ay wala sa paligid. Parang isang manikang walang emosyon ang katulong habang tinatanong si Zeke kung may kailangan siya, ngunit sinagot niya ito ng wala. Sa totoo lang, kaya niyang alagaan ang kanyang sarili dahil mas nakatuon siya ngayon sa pagpapalakas ng kanyang katawan kaysa sa pagtanggap ng pagsasanay sa pakikipaglaban. Maya-maya, nagtanong si Zeke kung maaari ba siyang bigyan ng impormasyon tungkol sa ibang mga anak ng pangunahing pamilya, ngunit parehong sagot lang ang ibinigay ng katulong, hindi siya pinapayagang magsabi ng kahit ano. Sinubukan ni Zeke na paikutin ang usapan upang makakuha ng sagot, ngunit nanatiling matatag ang katulong sa kanyang sagot. Nainis si Zeke at napaisip kung iyon lang ba talaga ang kaya nitong sabihin. Tinanong niya ang katulong kung nasa bahay ba siya upang abusuhin, ngunit itinanggi ito ng katulong, sinasabing iniutos sa kanila na tugunan ang lahat ng kanyang personal na pangangailangan. Napansin ni Zeke na 3-star ang ranggo ng katulong, kaya kung ito'y makikipag-cooperate, maaari sana niya itong maging kasangga sa pagsasanay sa pakikipaglaban.
Ngunit dahil walang pakinabang ang katulong, napagpasyahan ni Zeke na pumunta sa kabubatan. Hindi siya makapaniwalang 3 taon na silang magkasama ng katulong ngunit wala man lang silang tunay na koneksyon. Inaasahan pa niya ang isang sagot mula sa katulong, ngunit wala itong sinabi, tila iniiwasan na siya ngayon. Pagdating niya sa kabubatan, kumain siya ng iba't ibang makamandag na halamang gamot na napakapait at nakakasuka. Pero wala siyang pakialam dahil itinuturing niya ito bilang bahagi ng kanyang matinding pagsasanay. Bigla niyang napansin na may mahina ngunit malinaw na bakas ng presensyang sumusunod sa kanya. Nagtaka si Zeke kung bakit may taong sumusunod sa kanya ngunit hindi nagpapakita upang magsabi ng kahit ano. Gayunman, binalewala niya ito at nagtuon ng pansin sa kung ano ang nasa harapan niya. Bigla niyang napansin ang isang galit na baboy ramo sa kanyang daraanan. Napagtanto niyang ang itim na usok na nagmumula sa taong sumusunod sa kanya ay hindi umiiral sa kanyang nakaraang buhay, kaya naguluhan siya kung ano nga ba talaga yon. Gayunman, hinarap niya ang baboy ramo at gaya ng inaasahan, sumugod ito sa kanya. Napangisi si Zeke nang makita niyang nakuha na niya ang atensyon ng baboy ramo. Kumuha siya ng perpektong posisyon upang madaling makaiwas, at nang lumabas na bukas ang depensa ng baboy ramo, binigyan niya ito ng isang suntok sa tiyan. Ang suntok na iyon ay nag-iwan ng nakakatakot na pinsala, pinulbos ang laman loob ng baboy ramo at pinatumba ito sa isang hampas lang. Namangha si Zeke na isang magaan na atake lamang mula sa kanya, na isang one-star warrior, ay sapat na upang patumbahin ang baboy ramo. Dito niya napagtanto na ang kalidad ng star ang tunay na mahalaga, hindi ang dami. Binuhat ni Zeke ang bangkay ng baboy ramo at isinampa ito sa kanyang balikat habang naglalakad pauwi. Habang naglalakad, inamin niyang nagsasawa na siya sa pagiging mag-isa, kaya naisipan niyang magsimula ng isang paglalakbay. Gayunpaman, napagtanto ni Zeke na ang dagat lamang ang tanging lugar na maaari niyang puntahan, kahit gusto pa niyang maglakbay kung saan-saan. Samantala, ang kakaibang lalaki na kanina pa sumusubaybay kay Zeke ay labis na nagulat nang makita niyang natalo ni Zeke ang isang baboy ramo gamit lamang ang isang suntok, kahit hindi ito kailanman sumailalim sa kahit anong pagsasanay sa pakikipaglaban. Bukod pa rito, hindi rin siya makapaniwalang napansin ni Zeke ang kanyang pagtatago. Dito niya tuluyang napagtanto na hindi isang ordinaryong bata si Zeke. Dahil maagang namatay ang ina ni Zeke at walang pakialam ang ama nito sa kanya, sigurado ang lalaki na hindi nakatanggap ng maayos na edukasyon si Zeke. Gayunpaman, hindi siya maaaring basta tumakas dahil si Zeke ay anak ng pinuno ng pamilya. Kaya naman, mahigpit siyang binabantayan sa ilalim ng masusing pagmamatsyag. Napagtanto ng kakaibang lalaki na lalong nagiging kawili-wili ang mga pangyayari sa bawat sandali. Samantala, bumalik si Zeke sa bahay at napansin niyang may mga bisita roon. Agad niyang nararamdaman ang lakas ng mga dumating, kaya nagtaka siya kung ano ang pakay ng mga ito sa kanya. Lumapit siya sa pinto upang makinig sa kanilang pag-uusap at batay sa kanyang pakiramdam, wala siyang naramdamang intensyon na pumatay mula sa mga bisita. Pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at nakita niya ang ilang kalalakihan sa loob ng silid. Tinanong niya ang mga ito kung bakit sila naroon at napansin niyang may suot silang kasuotan na may sagisag ng Eldragon. Lalong nagdulot ito ng matinding kuryosidad kay Zeke, kaya nag-isip siya kung ano ba talaga ang pakay ng mga ito. Bigla siyang sinabihan ng mga lalaki na naroon sila upang kunin siya dahil kailangan niyang sumailalim sa isang pagsusulit. Halos mabaliw si Zeke sa narinig dahil wala man lang nagsabi sa kanya tungkol sa kahit anong pagsusulit. Makalipas ang ilang sandali, dinala siya sa pangunahing bahay. Hindi niya inakalang makakabalik siya roon matapos ang 1,000 taon mula nang huli siyang naroon. Binihisan siya ng mga lalaki ng uniporme ng paaralan, at doon niya napagtanto na dinala siya hindi para sa karangyaan, kundi upang pumasok sa isang akademya na kilala bilang Dragon's Nest. Ito ay isang akademya na itinatag ng angkan ng Eldragon, at lahat ng ipinanganak sa pamilya ay naglalayong makapag-aral dito. Kapag 7 taong gulang na ang isang bata, automatikong binibigyan sila ng edukasyon, at ang araw na ito ang araw ng entrance examination. Ngunit si Zeke ay hindi man lang nakatanggap ng kahit anong edukasyon, kaya wala siyang ideya kung ano ang mangyayari. Wala siyang magagawa kundi sumailalim sa pagsusulit dahil ito ay obligado para sa lahat, kaya siya dinala mula sa kabubatan kung saan siya nakatira. Dahil sa lahat ng nangyayari, nainis at nadismaya si Zeke, kaya napayuko siya habang sumasakit ang kanyang ulo. Habang dumaraan ang ibang mga estudyante sa tabi niya, isang lalaking may asul na buhok na nagngangalang Ranges ang lumapit sa kanya.
Si Ranjez ay taga Ordscale Village, at tinulungan siyang tanungin kung ayos lang ba siya o kung may problema ba siya. Lumingon si Zeke at bastos niyang tinanong kung ano ang kailangan ni Ranjez. Si Ranjez ay mukhang mahiyain, at mahinahon niyang sinabi na gusto lang niyang tumulong dahil mukhang may dinadala si Zeke. Nagulat si Zeke sa pakikitungo ni Ranjez, hindi niya inasahan ang ganoong uri ng kabaitan. Nararamdaman ni Zeke na si Ranjez ay mahiyain, ngunit napansin din niya na may dumadaloy na kapangyarihan sa loob nito. Tumayo si Zeke at humingi ng paumanhin dahil sa kanyang bastos na pakikitungo kanina. Pagkatapos, ipinakilala niya ang sarili niya at sinabi kay Ranjez na nalilito lang siya sa kung ano ang pinaplano ng mga pinuno ng pamilya na ipagawa sa kanila. Sumagot si Ranjez at sinabi niyang hindi naman nagbabago taon-taon ang nilalaman ng pagsusulit. Ngunit agad na nilinaw ni Zeke na wala talaga siyang alam tungkol sa examination, kaya nabigla si Ranjez na pagtanto niyang wala talagang ideya si Zeke sa kung ano ang sinasabi niya. Nagtaka si Ranjez kung kakayanin ba ni Zeke ang pagsusulit ng walang kahit kaunting kaalaman sa mga mangyayari. Dahil dito, nagpasya si Ranjez na ipaliwanag ng mabuti kay Zeke ang lahat. Pero bago pa siya makapagsimula, lumitaw ang isang grupo ng mga siga mula sa likuran at tinawag siyang imahina. Maging si Zeke ay nagulat nang marinig niya yon. Ang grupo ng mga bully ay pinamumunuan ng isang lalaking nagngangalang Reton na taga Ordscale Village rin. Inaasar ni Reton si Ranjez, tinatanong kung bakit pa siya sasali sa pagsusulit gayong mas mabuting umuwi na lang daw ito at maglaro. Hindi agad nakuha ni Ranjez ang pang-aasar, kaya diretsyo niyang sinagot na nandito siya para sa examination na lalo lang ikinagalit ni Reton, dahilan para sigawan niya ito. Sinabihan ni Reton si Ranjez na isa siyang walang kwenta at wala siyang pagkakataong makapasok sa academy. Patuloy na tumatawa si Reton, inaalipusta si Ranjez, at ipinaalala pa na ang kanyang ama ay isang mock dragon. Napansin ni Zeke na naiinis si Ranjez dahil mahigpit ang pagkakakuyom ng kamao nito. Sa totoo lang, ang pamilyang Eldragon ay may mahigpit na hierarchy na itinakda ng isang absolutong monarko. Ang mga baguhan ay tinatawag na lesser dragons. Ang mga karaniwang sundalo ay young dragons. Ang captain class ay adult dragons. At sa pinakatuktok ay ang mga elder dragons na bumubuo sa executive o elder class. Ngunit sa pinakailalim ng antas ay ang mga mock dragons, ito ang level na nakalaan para sa mga itinuring na basura. Sila ang mga nabigong makapasok sa Dragon's Nest o hindi nakapagtapos ng akademya. Tinatawag silang Kipeke, ngunit si Ranjez ay determinadong patunayan na hindi lahat ng galing sa Mock Dragon class ay peke o mahina. Si Zeke ay nagpasya na sumali sa usapan at tinanong si Reton kung paano niya nasabing basura si Ranjez, gayong hindi pa man ito sumasailalim sa pagsusulit. Nagulat si Reton sa paghimasok ni Zeke at tinanong siya kung sino siya at may problema ba siya sa kanya. Sumagot si Zeke na cool lang siya, ngunit gusto lang niyang malaman kung bakit iniisip ni Reton na imposible para kay Ranjez na makapasok sa academy. Sinabi ni Reton na ang mga tulad ni Ranjez ay mahihina. Nagulat si Zeke sa narinig at sinabi lang niya kay Reton na si Ranjez ay mas malakas kaysa sa kanya at sa kanyang grupo ng basura. Naiinis si Reton at tinanong si Zeke kung ibig niyang sabihing mas mababa sila kaysa kay Ranjez. Bago pa sumabog ang sitwasyon, dumating ang isang examiner upang ipaalam sa mga estudyante na magsisimula na ang entrance examination. Sinabi niya sa mga aplikante na kailangan nilang pumili ng number tag pagkatapos magparehistro. Tinitigan ni Reton si Zeke ng labis na pagkamuhi at nangakong hindi niya makakalimutan ang mukha nito. Nagulat si Zeke na naiinis na agad si Reton at nagtataka kung bakit mainitin ang ulo ng mga kabataan ngayon. Nagulat si Ranjez nang marinig ito dahil parehong edad lamang sila. Dagdag pa ni Ranjez na sinuman ay magagalit kung tatawagin silang mahina. Zeke ay nagtatanong kung obligado ba ang pagsusulit, ngunit sinabi ni Ranjez na malaya siyang umatras kung sa tingin niya ay kulang siya sa kakayahan na makilaho. Nagulat si Zeke sa sagot, ngunit patunay lang ito kay Ranjez na wala talaga siyang alam. Pinayuhan ni Ranjez si Zeke na umatras na lamang dahil maaaring masaktan siya sa pagsusulit. Ipinaalam ni Zeke kay Ranjez na wala siyang balak umatras. Nagulat si Ranjez sa kakayahan at kumpiyansa ni Zeke, kahit na wala itong alam tungkol sa pagsusulit. Iminungkahi ni Zeke na maghanda na sila bago magsimula ang exam. Sandali lang, lahat ng aplikante ay pinagsama-sama. Ang examiner ay nakatayo sa harap upang ipaliwanag ang detalye ng pagsusulit.
Sinabi niya na ang kailangan lang nilang gawin ay makagawa ng gasgas sa bato sa harap nila upang pumasa sa pagsusulit. Ngunit, walang armas ang pinapayagan maliban sa mga ibinigay ng examiners. Para mas maging kawili-wili, pinapayagan silang gamitin ang kanilang mga kamay basta kaya nilang makagawa ng gasgas sa bato. Ipinahayag ng examiner na bawat isa ay may 3 attempts, ngunit hindi ito nakikita ni Zeke bilang isang mahirap na pagsusulit. Nagulat si Ranges sa sinabi, at nagtaka si Zeke kung ano ang nakakapagulat dahil ang kailangan lang naman ay makagawa ng gasgas sa bato. Si Zeke ay inaasahan na ang pagsusulit ay magiging sobrang hirap, lalo na sa trial na pinagdaanan nila na pag-inom ng dugo ng dragon. Ngunit sa nakikita niya ngayon, lubos siyang nadismaya. Inutusan ng examiner na magsimula na ang pagsusulit. Ang unang aplikante ay lumapit sa bato at pinilit itong hiwain gamit ang buong lakas niya. Ngunit nabali ang kanyang espada at nagdulot ng malakas na tunog na halos nakabingi sa mga nakapaligid. Kahit na buong lakas ang inilagay niya, hindi pa rin niya nagawang mag-iwan ng gasgas sa bato. Nahulog ang bata sa lupa sa sakit at tinanong siya ng mga examiners kung gagamitin ba niya ang natitirang 2 attempts, ngunit sobrang sakit ang nararamdaman niya kaya hindi niya magawa. Idineklara ng mga examiners na forfeit na ang bata at dinala siya palayo. Napansin ni Zeke na kumikilos si Ranges ng kakaiba, at nagtaka siya kung bakit, dahil sa tingin niya madali lang ang pagsusulit. Tinanong niya si Ranges tungkol sa bato. Ipinahayag ni Ranges na ang bato ay tinatawag na Regeneration Stone, at ito ay kayang mag-ayos ng anumang maliit na gasgas agad-agad. Mayroon din itong kakayahang i-reflect ang pinsalang natamo ng 100 beses kung sasalakayin ito ng sobrang lakas. Si Zeke ay napagpasyahan na talagang nakakamangha ang bato. Sinabi ni Ranges na maaaring makagawa ng gasgas sa bato kung ang ether source power sa loob ng isang tao ay maayos na nakikilos at naibabahagi. Batay sa narinig niya, napagtanto ni Zeke na nakadepende ito sa tamang paggamit ng ether source power at hindi lang sa kasanayan sa martial arts ng isang individual. Tumingin si Zeke sa mga kalahok at napansin na may malaking bilang ng mga aplikanteng kayang pumasa sa pagsusulit. Napansin niya rin na sapat ang lakas ni Reton at ng kanyang mga kasama upang pumasa sa pagsusulit. Mula sa kanyang upuan, naririnig niya ang sunod-sunod na pagkabigo ng mga aplikante, matapos masugatan o mabali ang kanilang mga braso habang sinusubukang mag-iwan ng gasgas sa bato. Sandali lang, tinawag ng examiner ang number 315 na siya ang number ni Zeke. Nag-aalala si Ranges para kay Zeke at hinihikayat siyang umatras, ngunit tiniyak ni Zeke na ayos lang siya at kakayanin niya ito. Lumapit si Zeke at nang itutok ng examiner ang mata sa kanya, nararamdaman niya ang napakalaking presyon at aura na nagmumula kay Zeke mismo. Si Zeke ay tinanong kung anong armas ang pipiliin niya at sumagot siya na wala na siyang kailangan dahil plano niyang gamitin ang kanyang mga kamay lamang. Muli siyang tinanong ng examiner kung talaga bang ayaw niyang gumamit ng armas, at muli niyang tiniyak na sapat na ang kanyang mga kamao upang gawin ang trabaho. Nang marinig ito ng ibang estudyante, nagsimulang pagtawanan siya, sinasabing imposible na makagawa siya ng gasgas sa bato gamit lang ang kanyang mga kamay. Kahit si Ranges ay nag-alinlangan kay Zeke, sapagkat tunay niyang iniisip na baka mapilas o mapunit ang mga braso at kamao nito. Nagsimula si Ranges na sisihin ang sarili, iniisip na dapat ay sinubukan niyang pigilan si Zeke sa pagsali sa pagsusulit. Dahil tiyak na sa desisyon ni Zeke kung ano ang gusto niyang gawin, sinabi ng examiner na magpatuloy na siya. Tiningnan ni Zeke ang bato at napagtanto na ito ay gawa sa isang mineral na hindi pa niya nakikita. Napagpasyahan niyang ito ay isang bagay na nabuo matapos ang 1,000 taon. Napagtanto ni Zeke na maraming bagay pa siyang hindi alam, ngunit napagpasyahan niyang ipagpaliban na lang ang mga iyon sa hinaharap. Pinakilos ni Zeke ang kanyang katawan, handa nang suntukin ang bato. Sa lakas na kanyang pinagsama, naniniwala siyang sapat na ito upang gawin ang gusto niya sa bato. Ang teknik na pipiliin niyang gamitin ay tinatawag na Dragon Slayer Combat Technique Form. Isang maliwanag na dilaw na aura ang bumalot sa kanyang katawan at braso habang pinapakpak niya ang bato gamit ang kanyang braso. Nagresulta ito sa pagkabasag ng tuktok ng bato sa impact na nagdulot ng malakas na tunog at ulap ng alikabok. Nagulat ang lahat, ngunit habang nagsasara ang mata ng iba, ang mata ng examiner ay nananatiling bukas, tila seryosong tinitingnan ang nangyari. Huminga si Zeke ng maluwag, ngunit napansin niyang medyo advanced ang teknik para sa kanyang edad. Tiningnan niya ang kanyang braso at napansin na dumudugo ito at punit-punit ang kanyang uniforme.
Sa halip na magpasalamat sa sarili sa pagbagsak ng bato, napagpasyahan ni Zeke na kulang pa ang kanyang training. Nagtataka ang ibang estudyante kung paano niya nagawa iyon. Samantala, si Reton ay naiinis lamang dahil nagawang basagin ni Zeke ang bato. Si Ranges naman ay nasa kawalang malay sa pagtataka, dahil si Zeke ang huling taong inaasahan niyang makakapasa sa pagsusulit. Kahit ang examiner ay itinuturing ang kanyang nakita bilang isang imposible, dahil ang tanging makakabasag ng Regeneration Stone ay isang tao na may ranggong 4-star o mas mataas pa. Dahil si Zeke ay isang illegitimate child, nagtataka ang examiner kung nakuha ba niya ang kapangyarihan ng angkan sa kahit na anong paraan. Napansin rin ng examiner na nakita niya ang teknik na ginamit ni Zeke sa ibang pagkakataon. Lumapit si Zeke sa examiner at tinanong kung paano ang kanyang pagsusulit. Sinabi ng examiner na pumasa siya at binigyan siya ng bote na may berdeng likido. Tinanong ni Zeke ang junior examiner tungkol sa laman ng bote, ngunit pinagmamasdan lamang siya nito nang may galit at sinabihan siyang lumayo. Inakala na lang ni Zeke na ang bote ay isang gantimpala para sa pagpasa sa pagsusulit. Bumalik si Zeke sa kanyang bagong kaibigan at pinuri siya ni Ranges sa kanyang kahusayan. Tinanong ni Zeke si Ranges tungkol sa bote at ipinaliwanag nito na isang healing potion ito. Naguguluhan si Zeke nang marinig ito at sinabi ni Ranges na ito ay isang normal grade healing potion. Tiningnan muli ni Zeke ang bote at napagtanto niyang hindi mukhang nakalalason ang likido. Nagsimulang mag-isip si Zeke kung ang nasabing healing potion ay maaaring isang elixir. Ayon kay Ranges, ang elixir ay isang potion ginawa mula sa napakabihirang sangkap at pinaghalo sa mga halamang tumutubo lamang sa mga lihim na kaharian. Bilang karagdagan, pinagsasama rin ang mga purong elixir cores mula sa divine at phantom beasts. Ang pag-inom ng elixir ay agarang nagpapagaling ng lumang sugat at bagong pilat, habang pinapalakas din ang ether ng isang tao. Gayunpaman, napakahirap i-refine ang elixir dahil ang mga sangkap nito ay napakahirap hanapin. Dahil dito, bihira itong lumabas sa merkado. Uminom si Zeke ng healing potion, at gaya ng inaasahan, ang kanyang mga punit na braso ay agad na gumaling. Namangha si Zeke at napagtanto na ang healing potion ay tunay ngang elixir. Sinabi ni Ranges na wala siyang ideya kung ano ang elixir, ngunit ang Eldragon healing potions ay mas epektibo kaysa sa mga mabibili sa tindahan. Itinuturing ito ni Ranges bilang normal na bagay, habang si Zeke ay lubos na namangha dahil agad na gumaling ang lahat ng kanyang sugat. Ngunit napansin niyang wala namang ether surge na katulad ng nararamdaman kapag umiinom ng elixir. Sinabi ni Ranges kay Zeke na kahanga-hanga siya, ngunit hindi naniwala si Zeke dito. Tiningnan muli ni Zeke ang bote at napagtanto na ito ay halos kabuang tagumpay ng kaalaman ng tao sa loob ng mahigit 1,000 taon. Sinabi ni Ranges kay Zeke na siya ay malakas, at sumagot si Zeke na nais niyang maging pinakamalakas, kaya hindi siya nagulat. Agad na lumapit si Reton at ang kanyang grupo ng mga bully upang sumailalim sa pagsusulit at lahat sila ay pumasa. Hindi nagulat si Zeke dahil alam niyang makakapasa talaga sila. Sa wakas, tinawag ang applicant 414 na at ito ay si Ranges. Habang bumababa siya sa hagdan, napansin ni Zeke na si Ranges ay nababahala at pinapayuhan siyang kumilos ng maayos at tiniyak na ayos lang siya. Bumaling si Ranges at sinabihan si Zeke na huwag na niyang itaas ang pamantayan ng sobra. Nang marating ni Ranges ang test site, kumuha siya ng espada, na nag-iwan kay Zeke ng pag-aalinlangan kung ano ang ginagawa niya. Huminga siya ng malalim at inilunsad ang kanyang palo gamit ang espada patungo sa bato. Ngunit, hindi niya nagawang mag-iwan ng gasgas, at nahulog pa siya sa lupa sa proseso. Tulad ng dati, ipinaalam ng examiner na mayroon pa siyang 2 natitirang pagtatangka. Bumangon muli si Ranges upang subukan ulit, ngunit pareho pa rin ang resulta. Nahulog siya sa lupa na umiiyak, nag-iisip kung mabibigo ba siya, gaya ng sinabi ng kanyang mga bully. Gaya ng inaasahan, si Reton at ang iba pa ay nagtatawanan na kay Ranges, sinasabing ang anak ng half-dragon ay mananatiling half-dragon. Pinapayuhan nila siyang sumuko habang pinapaalala kay Zeke na sinabi niya kanina na ang isang mahina tulad ni Ranges ay mas malakas kaysa sa kanila. Ipinapaalam ng examiner kay Ranges na mayroon na lang siyang isang pagkakataon. Tinanong siya kung gusto pa niyang subukan muli, at si Ranges ay nagsimulang mangatal habang nahuhulog sa kumpletong dilim. Biglang narinig ang boses ni Zeke mula sa kadiliman, tinatanong siya kung ano ang ginagawa niya. Nagulat si Ranges at bumaling sa direksyon ng boses.
Iminungkahi ni Zeke na gumamit siya ng sibat sa halip na espada. Si Ranges ay nalilito pa rin at sinabi ni Zeke na seryoso siya sa sinabi niya. Pinagsabihan ni Zeke si Ranges dahil gumagamit siya ng armas na hindi angkop sa kanya. Tiniyak ni Zeke na kahit ilang ulit pa siyang susubok, hindi niya magagawang gasgasan ang bato gamit ang espada. Muling tumawa si Reton at ang kanyang mga kaibigan kay Zeke, sinasabi na itinuro kay Ranges ang paggamit ng espada mula pagkabata at hindi siya natuto ng paggamit ng sibat. Kasabay nito, naniniwala rin sila na mananatiling kawawa si Ranges kahit napalitan niya ang armas. Tinanong ni Zeke ang examiner kung pinapayagan ba ang pagpapalit ng armas sa kalagitnaan ng pagsusulit. Tiniyak ng examiner kay Zeke na walang problema sa paggawa nito. Ngumiti si Zeke kay Ranges at sinabihan siya na malaya siyang gamitin ang sibat. Nakatayo si Zeke na parang isang motivational speaker. Tinatanong si Ranges kung handa na ba siyang umalis bilang talunan, ngunit sinabi ni Ranges na hindi. Bumangon muli si Ranges at sinabi kay Zeke na susundan niya ang suhestyon nito at susubukan ang paggamit ng sibat. Ayon sa kwento, hindi pinayagang pumasok sa Dragon's Nest ang ama ni Ranges at palaging napagtatawanan. Kahit ganito, hindi siya sumuko at tiniyak niyang maayos niyang naituro at naalagaan ang kanyang anak. Dahil sa lahat ng ginawa ng kanyang ama para sa kanya, handang patunayan ni Ranges na hindi siya isang fake. Naalala niya ang sinabi ni Zeke na palaging pareho ang resulta kahit ilang ulit niyang gamitin ang espada. Hindi pa niya kilala ng matagal si Zeke, ngunit pinipiling maniwala sa kanya. Ngunit hindi niya alam kung paano dapat gamitin ang sibat at sinabi na lang ni Zeke na itutok ito ng tuwid at tusukin. Pinapayuhan siya ni Zeke na huwag masyadong mag-isip at gawin na lang. Alam ni Ranges na imposible para sa isang baguhang gumagamit ng sibat na tamaan lang ang Regeneration Stone at makapinsala rito, pero hindi niya malalaman kung hindi niya susubukan. Kahit kakakilala lang niya kay Zeke, pinipili niyang magtiwala sa kanya. Dahil naniniwala si Zeke sa kanya, nais din niyang maniwala sa sarili. Kumuha si Ranges ng kanyang posisyon, at napansin niyang iba ang daloy ng Ether Source Energy sa kanyang katawan kumpara noong hawak niya ang espada. Sumugod si Ranges patungo sa bato at tama ang palo na nag-iwan ng malaking shockwave. Si Reton at ang kanyang grupo ng mga bully ay nagsimulang tumawa, sinasabi na wala namang pagkakaiba kahit pinalitan na ni Ranges ang armas. Ngunit nang masusing tingnan, napagtanto nilang nagawa ni Ranges ito. Nagulat sila sa kanyang nakita, at kahit ang examiner ay hindi makapaniwala na na-pierce ni Ranges ang bato gamit ang sibat. Ipinagmamalaki ni Zeke si Ranges at pinapalakpakan siya. Hindi makapaniwala si Ranges nang makita niya na itinala ng examiner sa kanyang libro na pumasa siya sa pagsusulit. Kinailangan niyang muling itanong para makumpirma, ngunit niyakap siya ni Zeke mula sa likuran, tiniyak na talaga namang nagawa niya ito. Sa luha ng kagalakan, niyakap ni Ranges si Zeke pabalik. Hindi makapaniwala si Reton at ang kanyang mga kasama na pumasa talaga si Ranges, at iniisip nilang swerte lang ito. Pagkatapos, sumigaw ang examiner ng buong lakas, sinasabi sa mga aplikante na tapos na ang pagsusulit at ang susunod ay ang entrance ceremony. Nang marinig ito ni Zeke, nagulat siya. Hindi siya makapaniwala na ang pagkagasgas lang ng bato ang tanging pagsusulit na kailangan nila. Sinabi ni Ranges kay Zeke na maaaring may isa pang pagsusulit matapos silang pumasok sa academy. Tinanong ni Zeke si Ranges kung ano ang dapat nilang gawin dahil pumasa na sila sa pagsusulit. Ibinunyag ni Ranges na lalabas ang mga pinuno ng pamilya Eldragon upang batiin ang mga kalahok. Biglang lumitaw sa malayo ang isang grupo ng mga lalaki na malalakas ang aura, papalapit sa mga estudyante. Kabilang sa kanila ang isang lalaki na nakahuli ng atensyon ni Zeke, at tinanong niya si Ranges kung sino ang mukhang gloomy na lalaki. Hindi makapaniwala si Ranges na sinabi lang ni Zeke ang pangit na biro tungkol sa pinuno ng pamilya. Hindi nag-atubili si Zeke at tinawag ang pinuno ng pamilya na pangit, ngunit bago pa siya makapagsabi ng iba pa, pinigilan siya ni Ranges at tinakpan ang kanyang bibig. Nakikiusap si Ranges kay Zeke na manahimik at huwag magsalita. At kahit mahirap, napagpasyahan ni Zeke na manahimik. Tumingin si Zeke sa mga lalaki na itinuring na puwersa ng Eldragon. Namangha siya dahil may ilang kahanga-hangang lalaki, dahil karamihan ay 6-star. Ngunit ang pinuno ng pamilya, si Balza Eldragon, ay isang 8-star na mandirigma, kaya malaki ang kanyang epekto. Noong panahon niya, ilang lang ang 8-star sa buong mundo, at nagtatanong si Zeke kung ilang na lang ang natitira ngayon. Sinabi ni Zeke kay Ranges kung ano ang nararamdaman niya.
Ipinaalam niya na hindi niya gusto si Balza. Hindi siya nagmamalasakit kung ama niya ang lalaki o hindi. Biglang lumapit si Balza na may napakalakas na aura upang kausapin ang mga estudyante. Ilang salita lang ang sinabi niya sa mga estudyante, at ito ay pagpapahayag na dapat maging laman at dugo ng pamilya Eldragon. Ngunit ang mga salitang ito ay may napakabigat na bigat kasabay ng kanyang aura, kaya ang lahat ng estudyante maliban kay Zeke ay nanginig. Pati si Ranges ay nagreklamo kung gaano kahirap huminga. Ngunit si Zeke, wala siyang naramdaman mula sa presensya ni Balza. Ang tanging nararamdaman niya kay Balza ay purong galit kahit hindi niya alam kung bakit. Matapos niyang kausapin ang mga estudyante, umiikot si Balza at aalis. Isang ibang elder ang humawak ng usapan, sinasabi sa mga estudyante na inaasahan ng pinuno ng pamilya ang magagandang bagay mula sa kanila. Napansin din ito ni Zeke at nagtataka siya kung sino ang blonde-haired elder. Napagtanto ni Zeke na ang pag-alis ni Balza ay bahagyang nakapagpahupa ng tensyon sa mga estudyante, ngunit nananatili pa rin silang maayos mula sa epekto ng presensya ni Balza. Lumapit ang examiner at ipinahayag na ihahayag na ang dormitory assignments. Nagulat si Zeke nang marinig ito dahil akala niya pareho silang pupunta sa isang lugar. Nagpasya si Ranges na ipaliwanag ito sa kanya dahil wala siyang alam. Sinabi niya na ang academy ay may 4 na dormitoryo at ang mga estudyante ay ina-assign sa isa sa 4 na dorm, East, West, North at South dorms. Di nagtagal, narinig ni Zeke ang kanyang pangalan at tumayo upang umalis. Sinabi niya sa kanyang bagong kaibigan na alagaan ang sarili at nagpalitan sila ng mga bati bago siya umalis. Na-assign si Zeke sa East Dorm ng Academy at nagulat siya kung gaano nakaraming nagbago sa loob ng mahigit 1,000 taon. Sinundan niya ang mga direksyon sa nota sa kanyang kamay upang makarating sa kanyang kwarto. Nag-aalala siya na magagalit ang kanyang roommate dahil huli siyang dumating at nangyari ito dahil naligaw siya. Sa wakas, nakarating siya sa pintuan at buong kasabikan itong binuksan upang ipahayag ang kanyang pagdating at batiin ang kanyang bagong roommate. Ngunit nawalan ng kasabikan at excitement si Zeke nang makita kung sino ang kanyang roommate. Hindi makapaniwala si Zeke na si Ranges pala ang kanyang roommate. Nang makita ang batang lalaki, ipinagpapalagay niya na may hindi maipaliwanag na koneksyon sila. Ngumiti si Ranges at sumang-ayon sa kanya, sabay din banggit na pakiramdam niya ay nalulumbay siya bago pa man dumating si Zeke. Tinanong ni Zeke si Ranges kung walang plano para sa araw na iyon, at sinabi ni Ranges na wala nga, dahil ang kanilang training session ay magsisimula kinabukasan. Pinayuhan silang magpahinga. Wala pang ideya si Zeke tungkol dito dahil hindi siya nakinig sa buong orientation session. Tila maliwanag ang kanyang mukha habang inaamin niya ito, ngunit hindi iniisip ni Ranges na dapat ipagmalaki ito. Nagpasya si Ranges na lampasan ang buong paalala at pagsaway, at iminungkahi na matulog na sila dahil magta-training sila kinabukasan. Ayon sa kwento, plano ni Zeke na takasan ang paaralan at mag-adventure, ngunit ang mga bagong bagay na nakita niya mula nang dumating sa paaralan ay nagbigay ng interes sa kanya. Nagpasya siyang manatili muna sa bahay ng kaunti, kung ito ay makakatulong sa kanya na matuto pa tungkol sa mundo matapos ang 1,000 taon. 1 buwan ang nakalipas, ang mga bata ay sumasailalim sa intensive training sa ilalim ng kanilang guro. Tinuruan sila kung paano maging bihasa sa Dragon's Breath, na nilikha ng ika-15 pinuno ng House of Eldragon. Sinabi ng tutor na kailangang makabisado nila ang teknik na ito upang magamit sa anumang sitwasyon. Nag-ikot ang guro habang pinagmamasdan ang mga bata. Napansin niya na may ilan na nakabisado na ito, kabilang si Lika, ang anak na babae ng head of the house. Ayon sa tala, bihasa na siya upang maituring na second star. Ngunit mas interesado ang guro kay Zeke. Habang nahihirapan ang iba, si Zeke ay nagdadala ng malaking bato sa kanyang ulo, habang hawak ang 2 dumbbells na may maliliit ding bato sa dulo. Nagsimulang mapansin ng guro na minana ni Zeke ang kapangyarihan ng head of the house. Ngunit nagtataka siya kung paano nagagawa ni Zeke na makabisado ang lahat, samantalang wala siyang guro na nagturo sa kanya. Maaaring magtaka ang guro, ngunit hindi siya makakakuha ng tiyak na konklusyon. Samantala, iniisip ni Zeke kung paano ang breathing technique, ang Dragon King's Breath na kanyang naimbento, ay na-modify at naipasa bilang Dragon's Breath. Ayon sa paliwanag, ang breathing techniques ay paraan upang kumuha ng ether mula sa hangin papasok sa katawan at ipamahagi ito, na sa huli ay tumutulong upang mapalakas ang ether.
Gayunpaman, ang optimal level ay nakadepende sa kakayahan at pagkamalikhay ng gumagamit. Ito rin ang dahilan kung bakit bawat noble house ay pinapahusay ang sariling estilo at iniingatan ang natapos na teknik. Inamin ni Zeke na ligtas at madaling matutunan ang teknik, ngunit naniniwala siya na walang silbi ito kung magagamit lamang habang nakatayo sa isang lugar. Sa katunayan, ang orihinal niyang teknik ay nagpapahintulot sa kanya na gamitin ang ether habang gumagalaw. Malaki ang epekto ng teknik, ngunit ilang tao lamang ang namana ito dahil sa kahirapan ng paggamit. Noon, pinasimple ni Zeke ang teknik upang magamit ng kahit sino, upang palakasin ang clan, ngunit hindi niya inasahan na ito ay mag-evolve at mananatili sa loob ng 1,000 taon. Namangha si Zeke sa bagay na ito, at naniniwala siyang maaaring may ibang martial arts techniques din na nagbago sa paglipas ng panahon. Pagkatapos ng training session, pumunta ang mga bata sa dining hall upang kumain. Habang nahihirapan ng iba dahil sa pagod, si Zeke ay kumakain ng walang iniintindi. Napansin niya na tila drained si Ranges, kaya hinihikayat niya itong kumain dahil hindi siya makakilos ng maayos kung maubos ang enerhiya. Napilitan si Ranges na tanungin si Zeke kung paano siya puno ng enerhiya samantalang ubos na ang lakas ng iba. Pinagtawanan ni Zeke si Ranges, sinasabi na mahina lang siya. Hinikayat niya itong kumain pa at mag-training ng mas mabuti. Habang nagsasalita kay Ranges, napansin ni Zeke na may ilang batang mahusay na na-train ang talagang kumakain ng kanilang pagkain. Biglang lumapit kay Zeke si Lika, at dahil hindi niya kilala ang babae, diretsyo niyang tinanong kung sino siya. Halos mabulunan si Ranges sa pagkain ng marinig ito, at agad siyang lumapit kay Zeke para bulungan sa tenga. Sinabi niya na anak ito ng head, ngunit inosenteng sagot ni Zeke na wala siyang alam. Halos mamatay sa pressure si Ranges nang sabihin niya kay Zeke na hindi nila dapat kinakausap si Lika. Tumingin lang si Zeke sa kanya na parang tanga at sinabing anak din siya ng head, kahit na hindi siya lehitimong anak. Nagulat si Ranges at Lika sa narinig, at tinanong ni Lika kung sinasabi ba niya ang totoo. Kalma namang sumagot si Zeke na wala siyang dahilan para magsinungaling. Tinanong ni Lika si Zeke kung paano siya naging sapat na malakas upang masira ang regeneration stone gamit ang sariling mga kamay. Tunay na interesado si Lika, ngunit sumagot lang si Zeke na nagawa niya yon dahil cool lang siya. Napansin ni Zeke na tila nawawala si Ranges sa kanyang focus, kaya tinawag niya ito at sinabing kumain na lang ng pagkain niya. Lumapit si Lika kay Zeke at tinanong kung gusto ba niyang sumali sa kanya. Naguguluhan si Zeke sa ibig sabihin nito, at ipinaliwanag ni Lika ng diretsyo, hinihikayat si Zeke na maging kanyang subordinate. Sinabi ni Lika na siya ang magiging taga-suporta ni Zeke dahil hindi siya lehitimong anak at tiyak na kailangan niya ng kakampi. Gusto ni Lika na tulungan siya ni Zeke gamit ang kanyang kapangyarihan upang maging susunod na head ng pamilya at ipinangako niyang magbibigay siya ng maganda at malaking gantimpala kapag siya ang naging head. Pinapatalastas niya ito sa maganda at maayos na paraan, ngunit kalma lang namang sinabi ni Zeke na hindi siya interesado sa alok. Nang marinig ito ni Lika, inakala niya na si Zeke din ay naglalayon na maging head ng pamilya, kaya siya tinatanggihan ang kanyang proposal. Habang abala si Lika sa pagbibigay ng kanyang mga salita, pinagmamasdan siya ni Zeke at napansin niyang malapit na siyang maklasify bilang 2 stars at itinuturing niya itong kahanga-hanga para sa edad niya. Sa wakas, bukas na ang bibig ni Zeke at sinabi sa babae na malaya siyang gawin ang gusto niya dahil wala siyang interes sa anumang may kinalaman sa pamilya. Nagulat si Lika sa narinig at lalo siyang naging persistent, tinatanong si Zeke kung ano ba talaga ang gusto niya. Nag-init si Zeke at galit na sinaksak ang mesa gamit ang kanyang table knife, sabay paglabas ng nakakatakot na pressure mula sa kanyang katawan, upang ipahayag kay Lika na wala siyang interes na magsilbi sa kahit sino. Sinabi ni Zeke na gusto niyang mag-isa dahil siya ay halatang pinakamalakas. Nararamdaman ni Lika ang pressure mula kay Zeke at lubos siyang nagulat. Hindi siya makapaniwala na ang aura ni Zeke ay nakakatakot. Nagpatuloy si Zeke sa pagkain habang sinusubukang pakalmahin ni Ranges ang sitwasyon. Ngunit nawala ang pasensya ni Lika at hinamon niya si Zeke sa isang duel. Nagulat si Zeke dito, ngunit hindi siya ang tipo na natatakot sa hamon. Agad na kumalat ang balita sa mga estudyante na magkakaroon ng duelo si Lika sa training grounds. Nagmadali ang mga estudyante upang panoorin ang laban, at habang nag-aalala si Ranges, napaka-casual lang ang kilos ni Zeke. Sinubukan ni Ranges na paalalahanan si Zeke na lalaban siya kay Lika, ngunit simpleng sumagot si Zeke na wala siyang ideya kung sino siya.
Napansin din ni Zeke na pormal ang kilos ni Ranges at tinanong niya kung bakit. Sagot ni Ranges, "Genius, dahil ikaw ang anak ng head." Tinanong ni Zeke kung ano ba ang gusto niya sa kanya at sinubukan niyang ipaliwanag ang sitwasyon. Sinabi niya na anak si Lika ni Balza at mayroon siyang Typhona Blood, isa sa 4 na malalaking pamilya na sumusuporta sa Eldragon. Sabi ni Ranges na henyo si Lika dahil nahasa niya ang bawat uri ng swordsmanship mula sa House Typhona. Tahimik na nakatayo si Zeke at sinasabi kay Ranges na ang tanging alam niya lang ay anak si Lika ni Balza. Nagsimulang tumawa si Zeke, sinasabi na mas nakakatuwa pa kapag hindi mo alam ang buong sitwasyon. Itinuturing niya itong isang kapanapanabik na pangyayari habang pinagsasaway siya ni Ranges na walang paraan na mananalo siya laban kay Lika. Tinanong ni Ranges si Zeke kung bakit niya tinanggap ang hamon sa simula pa lang at sinabi ni Zeke na halata naman na inaasahan siyang tumanggap kapag hinamon sa duel. Tumingin si Zeke kay Lika at napagpasyahan na mas handa ito para sa labanan. Sumigaw si Lika kay Zeke na itigil na ang tsismisan habang nakaposisyon ang kanyang espada sa lupa na parang isang tunay na mandirigma at tinanong siya kung handa na ba siyang turuan ng tamang asal. Dahil handa na silang dalawa, iniwan ni Ranges ang arena para sa kanila. Habang tumatakbo palayo, pinayuhan ni Ranges si Zeke na mag-ingat. Ngayon na mag-isa na sila, tinanong ni Zeke si Lika kung bakit siya ganoon kasigasig na labanan siya. Sumagot si Lika na nais niyang maging susunod na ulo ng pamilya, at para makuha ang posisyon, kailangan niyang talunin si Zeke at pasunurin siya. Nagulat si Zeke sa narinig at nagsimulang magtanong kung ano ang kinalaman niya sa lahat ng ito. Nagulat si Lika na tila walang pakialam si Zeke, at tinanong siya kung hindi ba niya alam ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya dahil siya ay illegitimate child. Sasagot na sana si Zeke kay Lika pero bigla siyang pinutol nito sabay ipinaliwanag na kasama si Zeke, may 5 tagapagmana na nakikipagkompetensya para maging susunod na ulo ng pamilya. Si Zeke ang nag-iisang wala sa kanila na may dugo mula sa isa sa 4 na dakilang pamilya ng Eldragon. Ang diretsong punto, sabi ni Lika, ay anumang pamilya ang makagawa nito ang importante, lahat sila ay nagsusumikap maging pinakamahusay sa akademi at tumindig laban sa kanyang mga kapatid. Sinabi ni Lika na kailangan niya ng mas maraming kakampi. Labis ang kalituhan ni Zeke sa buong paliwanag pero nagawang maunawaan ang punto. Ipinapaalam ni Lika na lalaban siya para masiguro ang kanyang pwesto at hindi na siya nag-aksaya ng oras bago siya sumugod kay Zeke. Determinadong talunin ni Lika si Zeke at gamit ang kanyang espada, sinubukan niyang tamaan si Zeke pero biglang umatras si Zeke. Nakaiwas siya pero ang lupa ay nawasak sa tama ng espada. Puno ng determinasyon si Lika, kaya naghanda siyang muli para atakihin si Zeke. Ipinakita niya ang kanyang galing sa paggamit ng espada, at labis na namangha ang mga nanonood. Pinupuri siya ng mga manonood kahit na pang-training sword lang ang gamit niya. Parang naririnig ni Lika ang mga papuring tinig ng mga nanonood, kaya pinataas niya ang intensidad ng kanyang atake kay Zeke. Gayunpaman, si Zeke ay payak lamang na tumatalon sa paligid ng arena, na iniiwasan ang bawat pag-atake ni Lika. Ang mga manonood, sa kabilang banda, ay namangha sa lakas ni Lika dahil siya ang anak ng ulo ng pamilya. Kumpiyansa silang matatapos agad ni Lika ang laban. Ngunit hindi nila alam, si Lika ay naiinis na dahil lahat ng ginagawa ni Zeke ay tumatalon lang upang iwasan ang kanyang mga atake. Halos walang pagsusumikap si Zeke sa pag-iwas sa mga atake ni Lika na nagpapaisip sa kanya kung bakit hindi niya matamaan si Zeke. Pinuri ni Zeke si Lika dahil sa kanyang bilis at ang teknik na ginagamit niya ay kahanga-hanga rin. Dagdag pa niya, mas mahusay ang performance niya kaysa sa karaniwang one-star warriors. Nagalit si Lika at sumigaw kay Zeke, sinasabing lumaban na imbes na puro salita lang. Dahil ito ang gusto ni Lika, nagpa siya si Zeke na ipakita sa kanya ang kanyang lakas. Madali niyang naiwasan ang atake ni Lika bago niya ito suntukin sa dibdib. Ang suntok ay nagdala ng nakapipinsalang alon sa katawan ni Lika, dahilan upang umubo siya ng dugo. Napaluhod si Lika sa sakit at nagulat ang ibang estudyante. Habang nasasaktan, tiningnan ni Lika si Zeke at tinanong kung bakit hindi niya ito matamaan kahit siya ay mas mahusay. Inamin ni Zeke na mas mabilis siya kaysa karamihan ng one-stars na nakilala niya, pero ipinaliwanag na isa pa rin siyang one-star warrior sa kabuuan. Nagalit si Lika at ipinaalala kay Zeke na isa rin siyang one-star. Ipinaliwanag ni Zeke na madali niyang nababasa ang galaw ni Lika dahil sa paraan ng paghinga, paggalaw ng mga kalamnan, at galaw ng mga mata.
Bukod dito, mas marami siyang karanasan kaysa kay Lika. Ipinaliwanag ni Zeke ito sa isang aroganteng paraan at napilitan si Lika na bumangon muli. Tumakbo muli si Lika patungo kay Zeke na may hawak na espada, handang punitin ang kanyang ulo. Ngunit kahit sa bigla ang atake, nakaiwas pa rin si Zeke sa pamamagitan ng akrobatikong pagtalon paatras. Dahil doon, nagbukas ng lubos ang depensa ni Lika at pinarusahan siya ni Zeke sa pamamagitan ng suntok na direktang nagpatalsik sa kanya papunta sa malayong pader. Bumangga siya sa pader at naglabas ng napakalaking ulap ng alikabok na bumalot sa paligid. Nagulat ang mga manonood nang makita iyon at nagtataka kung talagang natalo na si Lika. Natuwa si Ranges nang makita ito at agad na bumalik sa arena, sinasabi kay Zeke kung gaano siya kamangha-mangha. Ngunit sinabi ni Zeke kay Ranges na hindi pa tapos ang laban. Namangha si Zeke na nakakayanan pa ni Lika ang suntok niya. Nang humupa ang alikabok, makikitang nagsisikap si Lika na bumangon mula sa kanyang mga tuhod na sugatan at duguan, ngunit hindi pa siya handang sumuko. Sinubukang pigilan ni Ranges si Lika, sinasabing huminto na dahil baka lalo lang ito masaktan. Tinanong naman ni Zeke si Ranges na umatras, babala na magiging seryoso na ang susunod at hindi siya mananagot kung masaktan ang kaibigan. Hinihinala na ni Zeke na si Lika ay nagbago at nakumpirma niyang umabot na si Lika sa 2-star. Bumangon si Lika at isang malakas na aura ang umiikot sa kanya. Kaagad na napagtanto ng mga manonood na naabot na ni Lika ang 2-star. Ang real ng 2-star ay kung saan ang gumagamit ay kayang i-project ang true source power palabas ng katawan para sa martial arts. Ang projection na ito ay kilala bilang aura. Mas mukhang malakas si Lika at nagpasalamat siya kay Zeke dahil hinikayat siya nito upang maabot ang 2-star. Galit na galit, tumakbo si Lika patungo kay Zeke, handang atakihin siya. Ang kanyang espada ay nag-iwan ng gintong trail ng aura, at aminado si Zeke na mas malakas at mas mabilis na siya ngayon. Nagpatuloy si Zeke sa paglalaro sa kanya hanggang sa ma-misjudge niya ang lakas ni Lika at nasugatan siya sa mukha. Napansin ni Lika na tila namamangha si Zeke, kaya ginamit niya ito upang ipagyabang ang lakas ng isang 2-star. Tiniyak niya kay Zeke na haharapin niya ang True Thunder Spirit Great Sword Arts. Samantala, nasasabik si Zeke dahil sa wakas ay makakakita siya ng bagay na hindi pa niya nakikita noon. Lubos siyang excited kung ano ang ihahain ni Lika sa kanya. Ayan, mga kaibigan. Dito nagtatapos ang video na ito. Kung gusto niyo malaman kung ano ang mangyayari sa susunod na kabanata, i-comment na lang sa baba. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel, pindutin ang bell icon para laging updated, at i-like ang video kung nagustuhan nyo. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa next adventure.